na bless ang lahat, mga kapatid? Okay, let's give a big round of applause to our Yahweh El Shaddai. Okay? So, before we go on in our gospel for today, medyo taglis-taglis tayo ngayon, ano? Kasi may mga bisita tayo, mga teacher, mga ano, no? Kaya medyo nalamig ako, no? But I would like to call one of our, members of this ministry to, to say, a word for the first reading or second reading, kung ano po yung kanyang mapili. Amen po? And I hope everyone will listen because this is one way of empowerment, no? So hindi lang si Sister Feli ang pwedeng maghayag ng mabuting balita, kundi para sa ating lahat. Amen po? No, especially we want to spread the word of God for those who are hungry, no, hungry, yung nauuhaw sila sa salita ng Diyos. Amen po? Amen. Okay, let's call on Brother Ray maybe to say something about our maybe first reading or second reading or the responsorial psalm. Okay? Brother Ray, ikaw na. So, diyan ka. Medyo Good afternoon to all. Good afternoon, Yahweh El Shaddai. Even though kanina lang ito, pero binigyan ako ng talino ng Panginoon. Praise God. Ang basahin ko po ang first reading nasa Genesis 1 to 4. Ang kasaysayan ng paglikha. Sabi po, ang pasimula na nilikha ng Diyos, ang langit at lupa. Ang lupa ay walang ugis at anyo. Dilim ang bumabalot at kadiliman ang kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga na siya ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at dilim. Kukunin ko po yung verse 4 po dito. Alam po natin kung paano nilikha ng Panginoon ang mundo o yung sangkatauhan din natin. Dito po sa Genesis, dito po lahat nakukuha ito o nababasa. Ang pagkaalam ko po dito, napakabuti po talaga naman ng Panginoon. Imagine, binigyan tayo ng liwanag para magsamba, magpuri, magawa natin ang gusto natin dito sa mundo. Yung sa gabi, ganun din. Yun lang, wag tayong pumunta doon sa kadiliman. Yung kadiliman, yun po yung tinatawag na kasamahan. Kaya, napapansin nyo po ba, lahat po ng mga nangyayari sa ating mundo ngayon, yung halimbawa, yung lindol, bakit nangyayari yung bagyo, nangyayari sa gabi? Hindi ko rin maano ito, yun ang naisip ko kanina dito sa sa salita ng Diyos. Pero pinagpala tayo dahil ang Panginoon binigay sa atin ng dilim at liwanag at binigyan tayo ng choice na kung saan tayo pupunta, sa masama o sa mabuti. Yun po ang pagkaalam ko dito. Talagang sabi nga, basta't lumapit ka sa Panginoon, walang masamang ibibigay sa iyo. Lahat po ay kabutihan. Kanina pong umaga, narinig ko rin doon sa misa, yung yung mahalin mo ang yung kaaway. 'Di ba? Yung unang yung kaaway, yung dapat itakwil mo or kamuhian mo. Pero sinabi ng Panginoon, yung first commandment, ibigin mo ang iyong kaaway. Kaya ngayon pong Lenten season, Lord, patawad po kung minsan na po kami sa aming kapwa, namumuhi po kami o nagagalit ka. Yun lang po ang aking share ngayon. Maraming salamat po, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon.
Maraming salamat, Brother Ray, for giving a short sharing for the Word of God. At nawa po tayo po ay may natutunan. Amen? Ready na ba ang lahat? Amen. Okay. Brothers and sisters, if you are a keen observer every Sunday as a church goer, lalong-lalo na sa ating mga Katoliko, this is the second day of Lent. And every second Sunday of Lent, our gospel is the transfiguration of Jesus. Amen? Amen. So, ano ba ang ibig sabihin ng transfiguration, mga kapatid? No? How do we transfigure in our daily life? Paano ba tayo nata-transform? Ito this is just a book that I read that someone said that as a human being, the stages of transformation is this. That from conception to 5 years of age, it is the learning skills of a person. Amen? So this stage, we learn to talk. No? We learn to eat. No? We learn to walk or run. Amen? No? We learn to recognize numbers. No? We are curious to climb and go down the stairs. Katulad ng aking apo na 2 years old. Nung dumating dito, he likes to climb the stairway. Bakit? Kasi yung kanilang bahay ay 1 story lang. So, that's how we grow, no? And then, from 6 to 16 years old, we undergo many drills. Here, we learn things through repetition. Amen? So, nandiyan yung mga teacher, alam nila yan. We are good in memorizing words. Amen po? And good in dealing with trends. Di ba? No, yung pauso, we are great imitators in that stages of life, right? Then from 17 to 25 years of age, this is the time of experiencing thrills. Ano ba yung mga thrills, mga kapatid? Dito na tayo nagde-develop ng relationship between the opposite sex. No? Si girl, mayroon ng BF. Kaya si boy naman, mayroon ng GF, no? Ito na rin yung stages na nag-i-experience na tayo ng pag-inom-inom ng klase, kung anong klaseng drinks, no? Yung katawan natin ay nagbabago from a very ugly duckling into a sexy physique to a woman. Tapos yung lalaki naman to a macho, no? No? Ganun yun, no? So, dito, because of the thrills, we go disco, pa-disco-disco na yan, no? Matigas-tigas ng ulo, out-out na yan. Amen? Amen. And then, from 26 to 40 years old, ano po ito? This is the time wherein we become more responsible, no? And then we have our permanent jobs. Kung hindi tayo tamad. Amen. Amen? No? Time to be more responsible in paying our bills. We have the car to pay. We have the house to pay. Amen po? Amen. No? So, ito rin yung time for saving for our future. Amen? And then, ito na ngayon ang excitement. From 41 to 60 years old, ano po ang mga pagbabago? Nagme-menopause na si babae, no? At tapos, si lalaki, maraming buhok, kalbo na. Amen? Pero si brother, kaya yung buhok, maitim, puti na. No? Namumuti na katulad ni Sister Feli. Amen pa? No?
Kaya sa edad na ito, sinasabihan tayong mag-ingat. Kasi dito na rin, nag-uumpisa yung mga sakit-sakit ng tuhod. No? Sakit-sakit ng mga kasukasuan. Amen po? So we are obliged to take care of our health. Amen. That age, no? Choosing the right food for us to be healthy. Amen pa? So, those are examples. And then, from 61 to 75 years old, ito pakinggan po ninyo. Anong transformation mayroon tayo? We have medications already, no? No, may maintenance na sa high blood, no? May maintenance na rin sa diabetes. Katulad ni Sister Feli, may diabetes, no? And then, maintenance sa heart problem, no? May maintenance sa masakit na gout, no? Amen? So, kailangan natin yun para humaba-haba ang ating buhay. Amen pa? So then, this is the final thing. From 76 years old and beyond, ano po ang transformation natin? We are already preparing our wills. No? Kasi ito na yung panahon na anytime ay mag-expire ka na. No? Amen pa? Mag-expire na, no? Naghihintay na ng kamatayan. Na, ano ba yung kamatayan? No? Tapos, siyempre, pag ano ka na ng kamatayan, yung wills, kailangan isulat mo, kundi magkakagulo. No? Baka magkagira-gira yung mga anak mo, di ba? So, pati yung pagpanaw, kailangan planado. Amen pa? So, totoo ba o hindi? Okay, palakpakan natin si Yahweh Shaddai. No? So, may naintindihan po tayo, mga kapatid. No? So now, we go back to our gospel for today. First of all, brothers and sisters, we should know what is the meaning of transfiguration. Amen? So, transfiguration or transformation. It means it is a large change in appearance or form. No? This is according to Webster Dictionary. Amen po? Ano ba yung form? Yung appearance. Diba? Yung sabi ko, yung buhok, kalbo. No? Yung babae, dati wala nang regla. No? Yung itim na buhok, naging puti. Amen po? So that is the meaning here from Webster Dictionary. Amen po? Pero sa ating ebanghelyo, mga kapatid, you have to listen to this. Ang tawag sa pagbabagong anyo ni Jesus ay isang metamorphosis. Ano ba yung metamorphosis, no? So, which means that Jesus showed His divine glory, banal na kaluwalhatian, in the mountain to the three disciples, Peter, James, and John. Amen po? So, okay. I-review natin ang gospel, mga kapatid, no? Okay po ba? Amen. Okay. So, in this gospel, the three disciples witnessed Jesus' transfiguration or transformation. Amen po? Amen. And here, His face shining like the sun, and clothes become dazzling white. Nagliwanag na parang araw ang mukha, at pumuting parang busilak ang kanyang damit. At pagkatapos nun, mga kapatid, ano po? And after this, the three disciples witnessed also the appearance of Moses and Elijah. Amen? Talking with Jesus. Just imagine that. Siguro namangha sila because Moses and Elijah have been long dead. No? Patay na. No? That's why when the three disciples saw this, si Peter nagbida, no? He offered himself to build a tent. One for Jesus, one for Elijah, and one for Moses. No? Nagpresenta si Peter. No? Sabi niya, kubol po, gagawin ko po para sa inyo. Para kay Moses, para kay Elijah. Di ba ganun din tayo?
Pag mayroon tayong taong na nakikita, no? And then, another miracle happened. At ano yun, mga kapatid? They heard the voice of God confirming Jesus as His beloved Son and commands the disciple to listen to Jesus. No? Narinig ang boses ng Ama at sinabing, ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. No? And what happened after this scenario, brothers and sisters? Of course, the 3 disciples fall in fear. Natakot sila. No? But Jesus touched them and said, arise and do not fear. No? Ikaw ba naman, di ka ba matatakot? Nakakita ka ng dalawang nagliwanag yung ni Jesus, naging puti, naging busila. Dumating pa si Moses at saka Elijah na matagal nang patay. No? And then, dumating din yung boses ng Ama at sinasabing yung anak, no? Pinakilala niya yung kanyang anak. E di, kung ikaw ay siguro, baka ikaw ay himatayin. No? O baka ikaw ay magtatatakbo. O baka ikaw naman ay sisigaw. Amen po? Pero si Jesus, when He saw these 3 disciples are afraid, sabi niya, arise, tumindig kayo, huwag kayong matakot. Amen? And after this, mga kapatid, no? He told the disciples and He commanded them not to tell anyone. Yung mga vision, yung mga nakita nila, ay huwag nilang sasabihin hanggang yung darating yung pagdurusa ng ating Panginoon at siya ay mamamatay. Amen? Amen. You know, brothers and sisters, this event served us a glimpse of Jesus' divine glory. And it is the turning point of which God exalts Jesus above all other powers in creation and position Him as ruler and judge. Amen po? Huwag tayong tutulog-tulog ha. Ang matutulog, kukunin ni Lord. Okay? So in this gospel pala, it's not only showing Jesus' divine glory. Amen? It's not only the appearance of Moses and Elijah that happened, but also God exalts Jesus, no? Dito siya ipinakilala ng Ama. Kaya't napakapalad ng 3 disipulos na ito dahil sila, ang nakakita ng pangyayaring ito sa Transfiguration. Amen. So now, this is the question, brothers and sisters. Why is it that among all disciples, these 3 disciples was chosen by Jesus to go to the mountain during Transfiguration? Bakit? Bakit yung 3 lang, no? Why? Apay. Nganuman. No? Nganuman nga, tulo lang ang gikuha, no? 3 lang ang kinuha niya. What happened? Brothers and sisters, it's because these 3 apostles, no, are the most trusted by Jesus, no? And the only one who is allowed to witness the identity of Jesus as God. Amen po? No? These 3 apostles also had witnessed a remarkable moments of Jesus' life. Ano yung mga remarkable moments na nanasaksihan ng 3 ito? Any guess? Nasaksihan nila yung the raising of Jairus' daughter. Di ba? Namatay na yung anak ni Jairus. Pero nakita nila yun na binuhay ni Jesus. And then what else? What else? The remarkable events. Yung gospel natin ngayon, nakita nila. The Transfiguration. Amen? No? Ano pa? Ano pa yung nakita nila? Na-witness nila ng mga himala? The
the agony in the Garden of Gethsemane. Amen po? They were chosen by Jesus because of their unique closeness. Nagkaroon na sila ng malapit sila sa isa't isa. How do you call the one? Close relationship. Amen po? So nakita ni Jesus ang mga katangian nila na trusted people, na may leadership potential, no? At ang isa pa, Jesus is preparing for them to become strong in their faith, no? Not to be afraid and not to fear anything no matter what happen. Amen po? Kasi sinabi ni Jesus na siya ay maghihirap, siya ay magdudusa, at siya ay mamamatay. Amen po? Kaya in the event of healing the sick, no? And then climbing up the mountain, ano pa? Yun ay kasama-kasama niya itong tatlong ito. Amen po? Amen. Kaya these three disciples were given something. That's why we have Peter, no? Who has the right to forgive sins. Amen? Bakit? Kasi mayroon tayong confession dahil kay Peter, no? Bilang isang Katoliko. Amen po? Remember that Peter is the first Pope of the Catholic Church. Amen po? Si John the Apostle naman po, mga kapatid, ay siyang nag-alaga kay Mary when Jesus died. Di ba pinagbilin niya si Mary? Amen? Pinagbilin ni Jesus si Mary kay John until Mary died and was assumed to heaven. You know, John the Baptist, nilason yan for spreading the good news. No? For spreading the Word of God. Pero nakaligtas. That's why, nung nakaligtas siya ang nagsulat ng the Revelation. Mayroon tayong Revelation. At siya ang nagsabi that God will come again. Amen po? Amen. So, nalason, but nabuhay, and then he died a natural death. You know? What about James, brothers and sisters? Alam naman natin, si James at saka si John ay magkapatid. Di po ba? He is the first apostle of Jesus who was martyred because of his faith. You know? He's the only apostle of Jesus whose martyrdom was written in the New Testament. Amen po? Sometimes he is called James the Greater. Kasi dalawa po ang Santiagong Apostle ni Jesus. So they called him James the Greater, and the other one is James the Lesser. Amen po? So, he preached the good news from Samaria, no? From Judea to Samaria. Tapos, balik ulit siya sa Judea, where he was beheaded by King Herod of Agrippa. So, daming Herod pala, no? May King Herod of Agrippa pa, no? You know, brothers and sisters, these three disciples knew the upcoming suffering and death of Jesus. But upon witnessing this transfiguration of Jesus, they become to believe that His coming death is not the end, but it is the beginning of glory and the beginning of freedom from sin. See? Kaya hindi na sila natakot mamatay because they know that they are going to live again. They have given new life. Katulad din natin. Amen po? So, alam na ba ninyo kung bakit trusted ang tatlong ito, mga kapatid? No? Alam na natin? Oh, hindi naman lahat kasi trusted, no? Kahit kapatid mo, ay kaibigan, no? Hindi lahat ay pinagkakatiwalaan. Pwede ba si Judas na pupunta kasama ni Jesus? Hindi, kahit apostle siya, di ba? Hindi siya mapagkakatiwalaan. Binenta niya si Jesus ng ilang silver, no? So he is not worthy to see the glory of God. Amen po? No? Tayo mga kapatid, kapag
kapag mayroon tayong binabalak sa ating pamilya na nakakabuti, no? Tapos, ipagsasabi mo yan sa hindi mo mapagkakatiwalaan, anong gagawin? Hindi po pwede. Di po ba? No? Baka pag nasilip na marami kang pera, ipapapatay ka. Di ho ba? Kasi hindi ka mapagkakatiwalaan. No? Kasi may mayroong nanay nga, recently, just last year, pinatay ng sariling anak. Why? Because nakita yung kayamanan ng magulang. Amen po? No? So, sa gobyerno natin, kung hindi ka pagkakatiwalaan, siyempre tatanggalin ka, di ba? O, nawawala yung mga confidential funds, no? Sa DPWH, maraming mga problema, di po ba? So, kapag hindi na katiwa-tiwala, tatanggalin siyempre, no? Yung coordinator natin, di ba? Kung minsan, pipili ng council members. Di ba? Siyempre, pag hindi mapagkakatiwala ng council members, pag mahabang dila, baka lahat ng mga sinasabi mo magli-leak. No? Ganun yun. Amen po? Kaya tayo po ay si Jesus, pinili niya ang tatlong ito dahil kahit anong laman ng ating mga puso, mga kapatid, even how imperfect we are, even how sinful we are, Jesus knows our heart. Amen po? Amen. Kaya yun po ang pinaka-importante, yung puso na malinis. Amen? Amen po? Palapakan natin si Yahweh El-Shaddai. So, this is now the finale, no? What about us, brothers and sisters? How do we transfigure in Jesus' way? Especially this Lenten season. Paano ba? How do we transform our life? No? Narinig na natin yan, yung mga pagsisisi, mga almsgiving, no? Ano pa yon? Yung prayers din. No? Ang dami-dami. No? Almsgiving. Lahat-lahat. Naririnig na natin yan every year. Amen po? But here, by doing this, brothers and sisters, the role of prayer is very important. Because prayer helps shift focus from the problem to God, allowing believers to surrender anxiety and seek strength. Amen? Natural na magkaroon ka ng takot. No? Alamin, ano ba yun? Yung kinatatakutan mo. Natatakot ka ba na mamatay? Pray. No? Natatakot ka ba sa katabi mo? Pray for her. Amen. Pray for him. Anong pray nyo? Magbait? Mamatay? O ano? Pabaitin. Siyempre, no? Yung katabi, ano? Kung pasaway, pray. Amen? No? Takot ka ba na mawalan ng kayamanan? Pray. Amen po? Instead of thinking things negatively na hindi naman nangyayari, what we do is focus on God's Word and meditate on promises of protection and love of God. Number 1, yung Psalm 91. Amen po? Amen. No? Nandyan yung ating prayer. So, huwag matakot. Have faith. Let your faith be bigger than your fear. Amen. Yan ang mga alagad ni Jesus, natakot din, no? Nung makita si Jesus nakasama si Moses at Elijah, natakot sila. Lalo silang natakot nung marinig nila ang boses ng Ama. No? Pero anong sabi ni Jesus? Do not be afraid. No? Tumindig kayo. Huwag kayong matakot. Amen po? You know, brothers and sisters, if you are in fear, write down your fears. No? Write down to God and pray. Amen po? Yung feelings natin, yung mga nararamdaman natin, no? Our thoughts, yung mga iniisip natin,
no? That stand out during your quiet time, no? Talk to Him with faith, no? That He will answer your prayer. And even though you are not answered prayer, still thank God for the strength that He is giving us every day. Amen po? Palakpakan natin si Yahweh. Alam niyo po, nagkakagulo ang mundo. Kahit saang minister, ano ba yun, yung gawain, kahit saang mga ministry, mayroon tayo. Mayroon at mayroong hindi pagkakaunawaan. Amen po? Amen. So, lahat po tayo ay laging magdasal. Ang isang, hindi ako nakakatulog. Actually, hindi ako nakakaano for the past nights. Kasi yung isa kong anak ay nasa Bahrain. But you know, in my quiet time, pag hindi ako nakakatulog, I always ask God, Lord, I know, and you know that I love my children so much. But you know, God love us. Mas mahal tayo ng Panginoon. Amen. At kapag sinasabi ko, Lord, mas mahal mo kami. Huwag niyo po kaming pababayaan. And then, every time I pray that one, kapag ako ay nagkakaroon ng takot, ako po ay nakakatulog. No? When you are praying, brothers and sisters, feel that Jesus is just beside you. No? Nararamdaman mo yung kanyang presensya. Amen po? Alam niyo po, pag mayroon akong balak sa aking buhay, katulad din natin, katulad ninyo. Sometimes sabi ko, in my quiet room, Lord, gusto ko yung project na ito this year. You know? Pwede ba? Okay ba, Lord? No? And then, sabi ko, hindi ko naman magagawa ito kung wala ka. Di po ba? And then, kapag sinabi niya, let's go, natatapos ko yon kahit na medyo mayroong kang gagastusin. But when the project is accomplished, lagi kong sinasabi, Lord, salamat. No? Ganun po, no? Kung minsan, may mga sakit tayo, dinudulog natin sa Panginoon. No? Ako bilang isang nagkasakit din, no? Suspect of colon cancer. Alam niyo po, the Mass is the highest form of worship. At kung minsan may takot ako, but when I go to Mass, when we partake the body and blood of Christ, doon ko naiisip yung, ninanamnam ko yung body and blood of Christ na tinitik ko. Tapos, naiisip ko na siya yung healing. He got the healing power. And every time I take the Holy Communion and the blood of Christ, my sickness is transformed into healing. At nung ako ay gawan ng colonoscopy, sabi niya, there is no trace of cancer and there is no trace of polyps found in your intestine. Amen. Kaya huwag matakot, mga kapatid. No? Faith is bigger than our fear. Kasi po, kung puro takot ang pinaiiral natin sa ating mga sarili, we will not grow, we will not progress in our faith in God. Hindi po? Hindi po ba? Palakpakan natin siya. Another one, to transfigure in Jesus' way, brothers and sisters, is to have service and compassion. Here, we must practice empathy of listening without judgment. Yung marunong kang makinig at ramdam mo ang paghihirap ng tao na walang panghuhusga. No? Yung naintindihan mo yung kalagayan nila, that is empathy. Brothers and sisters, we must
imitate Jesus' empathy towards others, which is tangible, emotional, and restorative, often combining profound emotional understanding with action. Di ba, nagpagaling siya ng may sakit? No? Ginagawa niya ito. He's God. You know? Yung lepers, pinagaling niya. The hemorrhagic woman, pinagaling niya. The one who is broken-hearted, pinagaling niya. Amen po? Brothers and sisters, during this Lenten season, we should give empathy or compassion to those in need like Jesus. Amen po? Example, if you see someone feeling down or depressed, no? Encourage them with the kind words or be present in moments of their suffering. Nakikiramay ka, niraramdaman mo rin yun. Amen po? Huwag yung tutulong ka, tapos magsasalita ka pa ng hindi mabuti sa kapwa. Yan po ay hindi maganda. Amen po? Amen. So serve others selflessly with kindness, brothers and sisters, even that person doesn't deserve it. Amen po? Alam niyo po, ang isa daw sa pinakamagandang gawin kapag buhay ka pa ay yung makiramay ka sa mga namatayan. No? Kasi lahat po tayo ay pupunta 6 feet below the ground. Amen po? So, we have the corporal works of mercy. You know? Do you visit the sick? Baka ikaw lang ang hinihintay. No? Yung may sakit na yon. Hinihintay ka para siya ay gumaling. Hindi hinihintay para mamatay, ha? Ha? Huwag yun, no? No? Do you clothe the naked? Nagbibigay ka ba ng kulambo? Sa atin, no? Sa Pilipinas, nagbibigay ka ba ng kumot, ng damit sa kapwa mo na kailangan nila? Amen po? So, ganun po yung corporal works of mercy, no? So, sa mga barangay natin, mayroon dyan, walang bigas, no? Baka lumpo yung tao, no? Baka may sakit, no? Try to distribute something good. You know? That's service. Amen? So, brothers and sisters, do not be afraid to give service and compassion. Because you know what? Our God Almighty will transform, no? Transform your life into more blessings, siksik-liglig at umaapaw na biyaya. Amen? Palakpakan natin si Yahweh. So another one, brothers and sisters, is to transfigure in Jesus' way is to embrace the cross. Oh, mga nanay, maraming krus yan, mga nanay, no? Paano, brothers and sisters? One is to deny yourself and follow Jesus. This, brothers and sisters, involves letting go of selfish desires, pride, and personal ambition. No? To prioritize God's will above all else. Amen po? We must remember that the weight of the cross that Jesus carried symbolizes the weight of our sins. No? Ang bigat ng krus na pinasan ni Jesus ay dahil sa ating mabigat na mga kasalanan. And he did not even retaliate or complain, no? He did not even say something bad to people who harmed him. Instead, he said, Father, forgive everyone. Amen po? No? So, brothers and sisters, can we do this to our neighbors too? No? Can we do this to our families? Yung tatay mo o yung nanay mo na iniwan ka? No?